Naninindig pa rin ang balahibo ni James habang tinititigan ng litrato. Kahit pa sinasabi niyang ayaw niya ito at nakakatakot lang talaga. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi niya. Sinusubukang intindihin kung bakit ganun kalakas ang epekto ng larawan sa kanya. Para sa akin, oo, creepy nga ito. Pero hindi kagaya ng kung paano ito kumapit sa kanya na parang may sariling buhay. Kinuha ko mula sa kanya ang litrato nang ibalik niya ito. Habang hawak ko yun, saka ko muling naaalala kung paano napunta ito sa akin. Isang litrato na wala namang dapat magpadala. Nang araw na iyon, tulad ng nakasanayan ko, bumaba ako para tingnan ng mailbox. Wala namang anumang sulat, walang kahit anong pirma, walang return address, maliban sa iisang litrato na parang basta na lang lumitaw doon. Linggo naman kaya walang delivery, pero hindi iyon nakatulong para gumaan ng pakiramdam ko. Ibig sabihin, may taong personal na naglagay nito roon. At alam nila kung saan ako nakatira. Habang iniisip ko iyon, hindi mapakali si James. Mabilis ang tadyak ng paa niya sa sahig. Halos maramdaman ko pati sa upuan. Pinagmasdan niya ulit ang litrato, pero wala na siyang sinabi. Sa hindi ko alam na dahilan, nailagay niya ang litrato sa bulsa ng kanyang jacket. Parang reflex lang. Hindi ko agad nasabi sa kanya. Naisip kong mahahanap niya rin yun pag uwi niya. May kopya rin naman ako sa phone. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi iyon malaking bagay. Kung sino man ang naglagay ng litrato sa mailbox ko, malamang kakilala ko, hindi ba? Kapag naitapon ko na ito mamaya, matatapos na rin ang lahat. Maya-maya, nagpaalam na si James. Kita ko ang pagpapalit ng ekspresyon niya mula sa kaba tungo sa pagod at pagkabagbag. Sinabi niyang sobra raw para sa kanyang ora ng litrato. Masyadong hindi tao. At habang lumalabas siya ng pinto, biniro pa niya ako tungkol sa bangungot na baka makuha niya dahil dito. Naiwan akong mag-isa sa apartment, kasama ng litrato at mga tanong na unti-unting pumipinsala sa katahimikan ng gabi. Buong araw akong nagpakaabula, naglinis, nag-ayos, naglaba, nanood ng TV, pero kahit anong gawin ko, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang litrato. Nang matapos na akong kumain at mapaupo sa mesa sa kwarto ko, saka ako napagdesisyon ng pagmasdan uli ito ng mas mataman. Kinuha ko ang aking phone, tinaasan ng brightness, binuksan ng gallery at saka muling tinignan ng larawan. Muli akong kinilabutan. Sa litrato, kitang-kita ang gabi. Isang uri ng dilim na hindi gawa ng ordinaryong kulang sa ilaw. Walang bituin, walang buwan, parang nalulunad ang buong paligid sa lamig ng kawalan. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay ang flash ng kamera na tumama sa isang bukana ng kagubatan. Makapal ang puno, siksik ang dahon, walang puwang ang loob. Wala kang makikita kung hindi isang madilim na masa na may buhay ang bawat anino. At naroon siya, sa pinakakaliwang bahagi ng litrato. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. May nakatayong nilalang. Hindi siya eksaktong tao o hindi na tao. Suot niya ang asul na pantalon at berdeng t-shirt, pero iyon lang ang nananatiling normal. Payat ang mga binti at kaliwang braso, medyo humahaba na sa normal. Pero ang kanang braso niya, sobrang haba. Parang umaabot hanggang lupa at hindi ko makita kung saan nagkatakos. Normal lang dibdib niya, pero ang ulo, doon nagsisimula ang bangungot. Mas malaki ito kaysa sa dapat. May maninipis na buhok na parang buhok ng sanggol. Maliit ang mga mata, kulay puti na parang olives na walang kahit anong kulay sa paligid. Ang ilong ay dalawang siwang na sobrang baba ang pwesto. At ang bibig, isang mahabang hiwa sa muka. May nakalantad na ngipin na hindi mukhang ngipin. Bilog, maputi, namumulupot na parang mga bukol na tumubo sa gilagilag. Habang tumatagal akong nakatitig sa kanya, lalo kong nararamdaman ng pasensya niya. Kahit nasa litrato lang, may kung anong bigat sa hangin na parang pinagmamasdang din niya ako pabalik.
Ibinaba ko ang blinds, nilock ang pinto at humiga na lang nabukas ang ilaw. Pero hindi iyon nakatulong dahil pagdilat ko sa panaginip, naroon ako sa lugar ng litrato. Parehong-pareho ang dilim, parehong-pareho ang katahimikan, at nang sinubukan kong gumalaw, hindi ko magawa. Nakapako ako sa lupa habang umaalingaw-ngaw ang tulog ng mahabang braso niyang kumikiskis sa lupa. Hindi na siya nasa pwesto niya sa litrato, gumagalaw siya, papalapit sa akin. At bago pa man ako maabot, nagising akong nanginginig, hingal at pawis. Yun ang nangyari kagabi. Kinabukasan, may marahas na kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, ang unang sumalubong ay ang litrato. Inihagi sa kamay ko ng takot na takot si James. Namumutla siya ng sinabing nagkaroon din siya ng bangungot kagaya ng sa akin. Sa kanya raw, nasa mismong bahay niya ang nilalang. Bumukas ang pinto sa kwarto, gumapang papunta sa kanya at halos hindi siya makahinga sa bigat nito. Nang magising siya, wala na raw. Pero ramdam niyang hindi iyon basta panaginip. Bago pa ako makasagot, nagpaalam na si James. Sinabing kailangan ng sunugin ang litrato. At umalis siya ng nanginginig. Dumaan ang araw na wala akong narinig mula sa kanya. Kaya napagdesisyonan kong gawin ang sinabi niya. Pagkatapos kumain, bago ko sana ito itapon sa apoy, bigla kong naramdaman ng kakaibang pagnanais na tignan ito ulit. Naupo ako sa mesa, inilatag ang litrato at napansin may mali. Isang bagay na hindi ko agad maipaliwanag. Kinuha ko ang aking phone, kinunan muli ang litrato at saka pinagpatong ang dalawang larawan sa editing app. Paulit-ulit kong pinagdikit, pinaghiwalay, sinipat ang bawat gilid hanggang makita ko kung ano ang nagbago. Nasa pinakakaliwang bahagi iyon. Sa unang kuha ko, nandoon pa rin ang nilalang, nakatayo sa harap ng gubat. May ulo pa rin na masyadong malaki. Sa pangalawang kuha ko, nawala siya. Tinignan ko ang mismong physical na litrato. Wala na roon ang nilalang. Taning madilim na gubat na lamang ang nakuhanan. Tinawagan ko agad si James, nanginginig ang hamay habang pinipindot ang pangalan niya sa phone app. Ilang segundo lang, sumagot ang automated voice na, "We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again." Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.